Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,546 hanggang 3,550. Aaron ngiti kinuha pumili ng kilay, sabihin, hilingin mo sa kanila ay maaaring ilipat. Kaya mo bang lumipat? Hindi ko masyadong maintindihan ang tatlong salitang daw 12. Ang mga taong ito ay hindi nakagapos. Paanong hindi sila makagalaw? Pero tignan mo sila sa iisang lugar. Parang hindi talaga sila makagalaw. Bakit? Daw 12, dapat malinaw na malinaw sa iyo kung ano ang mangyayari kung lalaban ka sa organisasyon ng Black Sheep. Basta't patayin mo siya, mamamagitan ako sa organisasyon para sa iyo, sinabi ng lalaki sa daw 12 na ang kanyang kasalukuyang estado ay isda na, sa chopping board maliban kung handang tumulong ang daw 12 na patayin si Aaron, kung hindi ay mamamatay sila. Kaya maaari lamang niyang gamitin ang organisasyon ng mga itim na tupa upang banta ang daw 12. Mula sa araw na nagpasya si daw 12 na umalis sa organisasyon ng mga itim na tupa, nagkaroon siya ng pagkakataon, naisip na niya kung anong uri ng katapusan ang kanyang makakaharap, kaya ang bantang ito ay walang kabuluhan sa daw 12 at hindi siya makaramdam ng takot na kaharap na siya sa isang mapanganib na sitwasyon. Tuldok, ano ang status mo sa Black Sheep? Ano ang kwalifikasyon mo para makiusap para sa akin? Sabi ni daw 12 na may paghamak. Napagkamalan ng lalaki na nasa sabik si daw 12 at nakangiting sinabi, bagamat ako ay isang silver killer, isa rin ako sa 12 pangunahing miyembro ng itim na tupa. Pinamamahalaan ko ang lahat ng mga pumatay ng pilak. Of course, I'm qualified to plead for you. Ang pangungusap na ito ang nagpaningning sa mga mata ni Aaron. Naisip niyang maghihintay siya hanggang sa lumitaw ang pumatay ng gintong medalya na magkaroon ng pagkakataong malaman ang sikreto ng organisasyon ng mga Black Sheep. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang dumating ang pangunahing miyembro. Mukhang, marami kang alam tungkol sa mga itim na tupa. Nakangiting sabi ni Aaron, sa ganitong paraan, maaari siyang makatipid ng maraming oras, ngunit isang malaking magandang balita. Kung papatayin mo ako, hinding-hindi ka pababayaan ng Black Sheep. Banta ng lalaki sa Aaron. Ang ganitong uri ng mga salita na walang katalinuhan ay nagdududa sa Aaron sa kanyang katayuan sa Black Sheep. Kung hindi mo siya papatayin, ang organisasyon ng Black Sheep ay maaaring itinuring na walang nangyari. Mukhang hindi masyadong matalino ang sinabi ni Aaron na si daw Shi ay napahiya at gustong makipagtalo para sa kanyang sarili, ngunit hindi niya mahanap ang angkop na paliwanag ay talagang hanggal. Ang Aaron sa lalaki, at hindi makatotohanan para sa kanya na sabihin ang sikreto ng organisasyon ng mga itim na tupa. Kaya't ang Aaron ay hindi nag-abala na magsalita ng walang kaparerikan, at nagpaplano na gamitin ang paraan ng banal na pagsalakay ng direkta, na mas simple at direkta, at maaaring maunawaan ang lihim ng organisasyon ng mga itim na tupa ng mas malinaw. Anong ginagawa mo? Ang taong iyon ay nagpanik na sabihin, 4 na pa ay naubos na ang lahat ng lakas, ngunit hindi pa rin makagalaw kahit isang sentimo. Ito ay nagparamdam sa kanya na hindi maisip, eksakto ang nangyari, hindi siya makagalaw. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Black Sheep. Hindi ka magkukusa na sabihin sa akin. Sabi ni Aaron. Malamig na ngumuso ang lalaki at sinabing, syempre hindi ko sasabihin sa'yo. Sa kasong ito, ako lang mag-isa ang makakalutas sa problemang ito. Baka mabaliw ka, pero kahit papaano, mamamatay ka, at hindi mo iniisip na maging baliw bago ka mamatay. Sabi ni Aaron, maliban sa daw 12, walang nakaunawa sa Aaron.
Ngunit kahit na sa DAW-12 ay may mga pagdududa tungkol sa tinatawag na mga kasanayan sa pagbabasa ng isip ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na lampas sa pangunawa ng mga ordinaryong tao. Matapos lumakad si Aaron sa lalaki, nagpakita ang lalaki ng takot sa hindi kilalang mga bagay, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging mabangis. Nang makita niyang pumuti ang mga mata ni Aaron, mas lalo siyang natakot. Sa kanyang kamalayan, siya ay lumaban ng husto, ngunit ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Halos malugmok siya sa kawalang pag-asa sa kanyang puso. Hindi alam ng tagalabas kung ano ang nangyari. Bahagyang nanginig ang katawan ng pumatay. DAW-12, anong meron dito? Bakit hindi tayo makagalaw? Hanggat ililigtas mo kami, mamamagitan kami para sa iyo. Kung hindi siya mamamatay, hindi susuko ang organisasyon ng mga itim na tupa. Sa sandaling humantong ito sa pumatay ng gintong medalya, dapat kang maging malinaw sa mga kahihinatnan. Ang iba ay nagsimulang magbanta sa DAW-12, umaasang mabubuhay muli. Ngunit si DAW-12 ay nakatitig ng mahigpit kay Aaron, at hindi niya pinakinggan ang sinabi ng mga taong iyon. Para sa kanya, pilak man o ginto, hindi siya kalaban, pero dahil nasa kalsada siya, hindi na siya makatalikod. At ngayon sa Aaron, ang DAW-12 ay mas walang takot. Hindi niya alam ang dahilan kung bakit hindi makagalaw ang mga taong ito, ngunit alam niyang may kaugnayan ito sa Aaron. Ipinakita ni Han Sanchen ang kanyang pambihirang kakayahan, kaya makatwiran na ang hindi maintindihan ng mga ordinaryong tao ay nangyayari sa kanya. Isa ka lang grupo ng mga tupang kakatayin. Ano ang kwalifikasyon para takutin ako? Kahit na dumating ang gintong medalya, paano mo siya magiging kalaban? Sinabi ni DAW-12 na may panunuya na malaki ang tiwala niya sa Aaron ngayon. Kahit may gintong medalya, hindi siya natatakot. Sinaliksik ng Aaron ang alaala ng lalaking iyon. Ang kanyang pagkakakilanlan ay karaniwang nakumpirma. Isa nga siya sa core ng Black Sheep Organization, pero wala siyang masyadong alam tungkol dito. Siya ay responsable lamang sa pagtatalaga ng ilang mga gawain. Kung tungkol naman sa totoong sikreto ng Black Sheep Organization, hindi niya alam. Ibig sabihin, hindi importante ang core niya sa Black Sheep Organization, it's just an identity sweetness na ibinigay ng Black Sheep Organization, which makes him willing to work for the Black Sheep Organization. Ito ay nabigo sa Aaron. Akala niya ay makakaalam siya ng ilang mahalagang impormasyon, ngunit sa katunayan ito ay walang halaga. Tila isang luho pa rin na hanapin ang punong tanggapan ng organisasyon ng mga itim na tupa at Poxane ang lahat ng mga taong iyon. You are such a core bullshit. It's useless. Ni hindi mo nga alam kung saan ang headquarters ng Black Sheep. Bumantong hininga si Aaron at sinabing. Hindi alam ng lalaki kung ano ang ginawa sa kanya ni Aaron, ngunit halatang nararamdaman niya na may pumasok sa kanyang isipan ngayon lang. Natakot siya at tinanong si Aaron, ano ang ginawa mo sa akin? Tumingin si Han Sanchen sa iba at nagtanong, may alam ba sa inyo kung saan ang headquarters ng Black Sheep? Kung maibibigay ninyo sa akin ang impormasyong ito, maililigtas ko ang inyong buhay. Kung walang nakakaalam, maaari lang kayong maging pataba para sa akin, hardin sa likod. Walang nang ahas magsalita, walang sino man ang kwalipikadong magsalita. Bagamat sila ay mga silver killer, sila ay isang kasangkapan lamang ng Black Sheep Organization. Paano sila magiging kwalipikadong malaman kung nasaan ang headquarters ng Black Sheep Organization? Bukod dito, ang organisasyon ng itim na tupa ay palaging napakahiwaga. Ang tunay na namamahala ay hindi kailanman nagpapakita. Ni hindi nila alam kung kanino sila nagtatrabaho. Maya-maya, may biglang boses na lumabas. Gusto mong malaman kung saan ang headquarters ng Black Sheep, bakit hindi mo ako tanungin? Ang hitsura ng boses na ito, hayaan ang mga pilak na mamamatay na mukha na biglang nagpahayag ng pag-asa. Gold medal, ito ay gintong medalya. Hindi ko inaasahan na nagpadala ang punong tanggapan ng mga gintong medalya. Anak, dumating na ang gintong medalya, hintayin mong mamatay. Ang nasasabik na ekspresyon ng mga taong iyon ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng may-ari ng boses. Malaki ang pinagbago ng mukha ni DAW-12. Hindi niya akalain na ang Black Sheep Organization ay magpapadala ng mga gold medal killer sa pagkakataong ito. Kapag lumabas na ang mga tunay na nangungunang eksperto ng Black Sheep Organization, magiging madyugo ito.
Bagamat malaki ang kumpiyansa ng Daw-12 sa Aaron noon, labis pa rin siyang nag-aalala ng talagang lumitaw ang gintong medalya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maalamat na malakas na tao, at walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Sa mga taong naruroon, si Aaron lang ang may kalmadong ekspresyon. Matapos lumitaw ang tunog, inilak ni Aaron ang kanyang posisyon sa unang pagkakataon. Hindi magtataka si Aaron na nagpanggap siyang multo. Ngayong nandito ka na, kailangan mo pa bang magpakita, o mas gusto mo ang view ng garden? Nakangiting sabi ni Aaron. Nagbago ang mukha ng lalaking nakatayo sa labas ng hardin nang marinig ang mga salitang ito. Gumamit siya ng mga espesyal na kasanayan sa pagbigkas. Imposible para sa mga ordinaryong tao na matukoy ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng isang pangungusap, ngunit ginawa ito ng Aaron, na nagparamdam sa kanya ng medyo hindi kapanipaniwala. Boy, how dare you talk to the gold medal like this? Alam mo ba kung ano ang magiging presyo? May naglabas ng ngipin at sumigaw sa Aaron, na para bang galit na galit siya sa hindi paggalang ni Aaron sa gintong medalya. Hindi ko alam ang presyo ng kawalang galang para sa gintong medalya, ngunit alam ko ang presyo ng kawalang galang para sa akin. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Aaron, 7 butas ang dumudugo, at nanlaki ang kanyang mga mata, at nahulog siya sa lupa. Walang nakakaalam kung paano ito ginawa ng Aaron. Sa mata ng ibang tao, parang kakasabi lang ng Aaron, at binayaran niya ang kanyang buhay. Nakontrol ni Daw-12 ang kanyang mabibigat na paghinga at hindi hinayaan na masyadong halata ang kanyang pagkabigla. Pinatay niya ang mga tao sa himpapawid, ngunit ginawa pa rin niya ito ng walang kamay. Ang pambihirang kakayahan na ito ay nagpapaniwala sa Daw-12 na kahit na lumitaw ang gintong medalya, ito ay isang chopping board lamang. I didn't expect na makikinig ka sa boses at malalaman mo kung nasaan ako. Minaliit ka talaga ng black sheep. Sa wakas, lumitaw ang gintong medalya sa sala. Tila na sa edad na 50 o 60, mayroong isang uri ng master style. May napakalaking krus na nakasabit sa dibdib, na partikular na kitang-kita. Nagtinginan si Aaron sa taas-baba. Nararamdaman niya ang napaka-espesyal na enerhiyang dumadaloy sa katawan ng taong ito. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng paglilinang, ngunit ibinigay ng isang bagay. Napakakakaiba ng energy mo. Bagamat nasa katawan mo ito, parang hindi mo ito pag-aari. Parang nanghihiram. Nagiging gold medal killer ka sa pag-asa sa kapangyarihang ito. Tanong ni Aaron sa kanya. Ang pangungusap na ito, tulad ng kulog, ay sumasabog sa tainga ng pumatay ng gintong medalya. Ang lihim na ito ay hindi malalaman ng sinumang tagalabas, ngunit sinabi ng Aaron ang lahat ng ito sa isang pangungusap, kaya hindi siya makapaniwala. Ikaw, paano mo nalaman? Sinubukan ng mga pumatay ng gintong medalya na labanan ang kanilang sorpresa. Siyempre, alam kong ramdam ko iyon, pero curious ako kung saan nanggagaling ang kapangyarihan mo, kung maaalis ba ito anumang oras. Sino ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang ito, at bakit niya ito ginagawa? Inilalabas ng utak ni Han ang lahat ng mga tanong niya. Nataranta ang pumatay ng gintong medalya. Ang kanyang mataas na posisyon ay isang puppet lamang. Gaya ng sinabi ni Aaron, ibinigay ang kanyang kapangyarihan at maaaring tanggalin anumang oras. Ngunit ang sikretong ito ay hindi dapat malaman ng sinuman. Ang pumatay ng gintong medalya ay tumitingin sa ibang tao maliban sa Aaron, at agad na inilabas ang kanyang balak na pumatay. Gusto niyang mamatay ang lahat ng tao dito. Ang mga patay lang ang makakapagtago ng sikreto. Sa isang kisap mata, binawian ng gintong medalya ang buhay ng ilan pang mga kasama. Gayunpaman, nang handa na siyang salakayin ang Daw-12, nagulat siya nang makitang hindi siya makalapit sa Daw-12. Ang Daw-12 ay tila pinoprotektahan ng isang misteryosong puwersa, na naging dahilan upang hindi siya makalapit sa kanya. Mayroon ka bang ang pagpayag ko na patayin siya? Nang may pagdududa lang ang gintong medalya, nakangiting sinabi ni Aaron na, ikaw ba yan nagtatanong ang gintong medalya? Anong ginawa mo sa kanya? Bakit hindi ako makalapit sa kanya? Ito ay isang hindi nakikitang hadlang ng kapangyarihan. Walang makakalapit sa kanya maliban sa akin, ngunit walang silbi ang magpaliwanag sa iyo, dahil ang kapangyarihan ko ay lampas sa iyong pangunawa, paliwanag ni Aaron, imposible. Hindi pwede. Ang gintong medalya ay umiling-iling sa kanyang ulo.
Dahil siya ay pinagkalooban ng kapangyarihan, siya ay halos hindi magagapi. Paanong may isang bagay na hindi niya maintindihan sa mundong ito? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!